Breaking news! Nagdadagdag pa ng cutting-edge missile systems ang Amerika dito sa Pilipinas. Hindi lang basta armas. Ito ang pinaka-advanced na military technology sa buong Indo-Pacific. At handa na tayong matuto kung paano gamitin ang mga ito. Ininsulto ng US Air Force ang pinaka-hyped na bomber ng China, ang H-20, sa harap ng buong mundo. At kung matatawa kayo sa sagot nila, kasama niyo ako. Japan, ang bansang paulit-ulit na nagsasabing pacifist kami, ay magbubukas na ng lethal weapons exports. At hula ko sa inyo kung sino ang pinaka-obvious na unang tatanggap nito. 3 kwento, iisang mensahe. Ang Pilipinas ay hindi na lang bystander sa Indo-Pacific. Tayo ay nagiging isang seryosong player. Huwag kayong umalis. Ito ay very exciting. Bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo ang pinaka-exciting na parte ng kwentong ito. Sa loob ng ilang buwan, posible na ang Pilipinas ay may access sa isa sa pinaka-sophisticated na air defense missile systems ng Japan, ang CHUSAM. Tapos, meron na tayong Typhoon launchers na kayang mag-target ng distances na higit 1,600 kilometro. Tapos, meron pa tayong anti-ship missile sa Batanes. Para sa inyo na lumaki noong panahon na ang Philippine military ay gumagamit pa ng mga surplus World War II equipment, ito ay isang quantum leap. At hindi pa tayo tapos. Pag-usapan natin ng buo, kasi deserve nating malaman kung gaano kalaki ang pagbabagong ito. Ibalik natin ang orasan. April 2024. Dumating ang Typhoon missile system ng US Army sa Luzon. Ang Typhoon ay kayang mag-fire ng Standard Missile 6 at ng Tomahawk land attack missile. Ang Tomahawk? Mahigit 1,600 kilometro ang range. Ito ang uri ng deterrence na ginagarantiyahan na walang sino mang mag-iisip na sakupin ang ating mga karagatan. Tapos, noong nakaraang taon, dumating ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System sa Batan Island, Batanes, direkta sa harap ng Bashi Channel. Isa sa pinaka-strategic na daanan ng buong mundo. Hindi aksidente iyon. Iyon ay positioning. At alam ng lahat kung para kanino ang message. Ngayon, plano ng Estados Unidos na dagdagan pa ito. Upgraded missile systems, unmanned systems, mas advanced na technology. At ayon sa Philippine Ambassador sa Washington, si Jose Manuel Romualdez, ang layunin ay eventual na ownership. It's a kind of system that's really very sophisticated and will be deployed here in the hope that, down the road, we will be able to get our own. Unang keyword, sarili nating armas. Hindi pa utang, hindi charity, tunay na capability building. Isipin ninyo ang implication nito. Sa loob ng ilang taon, ang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng mga missile systems na kasing lakas ng pinakamalakas na military powers sa rehiyon. Ang ating mga sundalo ay tinitrain na ngayon sa paggamit ng pinaka-advanced na sandata sa mundo. Habang nagde-deploy ang mga ito, same time, nag-a-absorb ng kaalaman ng ating militar. Si Ambassador Romualdez ay naglagay ng mahalagang punto. Every time the Chinese show any kind of aggression, it only strengthens our resolve. At tama siya. Ang lakas ng isang alyansa ay nasusubok hindi sa oras ng kapayapaan, kundi sa oras ng pressure. At tinutupad ng Estados Unidos ang kanilang bahagi. Para sa mga Pilipino na dekada nang naghihintay sa mga fighter jets nating ginawang museum dahil sa kakulangan ng pondo. Ito ang simula ng tunay na modernisasyon. At hindi lang symbolic. Ito ay totoo, deployable, game-changing power. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-overhyped na militar na proyekto sa buong Asia.
ang China's H-20 stealth bomber. Para sa hindi pamilyar, ang H-20 ay isang stealth bomber na pinadevelop ng China mula pa noong early 2000s. 2 dekada na silang nagtatrabaho dito. May teaser scene pa sila sa isang recruitment video noong 2021. Parang blockbuster movie reveal, drama talaga. Ang Chinese internet ay sumabog. Game over na, sabi ng ilan. America better watch out. Tapos, noong kamakailan, nagsalita si Lieutenant General Stephen Davis ng US Air Force Global Strike Command. Yung tao na namamahala sa lahat ng American strategic bombers, kasama ang B-21 Raider, ang pinaka-advanced na stealth bomber sa mundo. Tinanong siya tungkol sa H-20. Ang sagot niya, "They are just not there yet." Not there yet. Marami pa silang kakaining bigas. Sinabi pa ni General Davis ng direkta, in reality, China is at best a regional bomber force. Regional, hindi global. Kaya ang lahat ng drama nila tungkol sa world domination via air power, medyo premature. At narito ang irony na hindi karaniwang nababanggit. Ang kasalukuyang bomber fleet ng China ay ang H-6 series, na nakabatay sa disenyo ng Soviet-era Tu-16 Badger. Yung panahon na sikat pa si Paraluman. Old school, di ba? Oo, may H-6N na sila ngayon na may aerial refueling capability at kayang magdala ng large ballistic missile. At oo, regular na silang nagpapatrol sa paligid ng Taiwan at ng South China Sea. Hindi ito dapat balewalain. Pero, ang pag-claim nila ng world-class global strike capability, well, para lang silang mga rugby boys sa Quiapo. Ang Pentagon mismo ay nagsabi sa kanilang 2024 report, the H-20 could debut at some point within the next 10 years. 10 taon pa. At kung kayang hintayin ng Amerika ng 10 taon habang ino-operate na ang B-21 Raider ngayon, sino sa palagay ninyo ang mas naka-advantage? Ang moral ng kwento, huwag matakot sa mga teaser trailer. Abangan ang aktual na release. At sa ngayon, ang Amerika at ang kanyang mga kaalyado, kasama na tayo, ay malinaw na nangunguna sa larangan na ito. At ngayon, ang pinaka-exciting na bahagi para sa atin. Si Prime Minister Sanai Takaichi ng Japan ay humahakbang patungo sa isa sa pinakamalaking policy shift sa post-war Japanese history. Ang paglift ng restrictions sa lethal weapons exports. Hindi ito biro. Ito ay isang bansang halos 80 taon na hindi nagbebenta ng tunay na armas sa kahit kanino, bukod sa ilang exceptions sa Amerika. At ngayon ay bukas na ang pintuan. At sino ang pinaka-obvious na makinabang? Tayo, Pilipinas. Let that sink in. May mga ulat na ang Japan at ang Pilipinas ay nagkaroon ng informal na usapan tungkol sa Chusam Air Defense Missile System, surface-to-air, para protektahan tayo sa mga banta mula sa himpapawid. Eksaktong uri ng capability na kailangan natin bilang dagdag sa ating growing ground-based deterrence. Pero, ang mas malaking picture ay ito. Ang Japan ay isa sa mga pinaka-technologically advanced na bansa sa mundo. Ang kanilang defense industry ay gumagawa ng world-class na equipment. Mula sa naval vessels tulad ng Mogami-class frigates hanggang sa Patriot missile systems. At ngayon, ang access sa technology na iyon ay nagiging posible para sa mga katulad nating bansa. Pag-isipan ninyo ang track record ng Japan-Philippines Defense Cooperation. Noong 2017 at 2018, nagbigay sila ng 5 aircraft sa atin para sa maritime surveillance. Malinaw na sineseryoso ng Japan ang ating partnership. At ngayon na maaari na silang mag-export ng lethal systems, ang deal flow ay pwedeng maging mas malaki, mas advanced, mas strategic.
Ito ang tinatawag na triangulated security. Amerika sa isa, Japan sa isa, tayo sa gitna. Hindi lang bilateral, multi-layered. Ang bawat alyansa ay nagpapatibay sa isa. Kung ang Amerika ay nagbibigay ng missile deterrence at training, ang Japan naman ay pwedeng mag-contribute ng air defense at naval capability. Iba't ibang layers ng proteksyon para sa iisang layunin. Ang Japan Innovation Party, ang bagong coalition partner ni Takaichi na pabor sa arms exports, ay malinaw na nagsasabi, kailangan ng mas malakas na regional security architecture. At ang Pilipinas, bilang isang frontline state sa South China Sea, ay natural na nasa sentro ng architecture na iyon. Hindi ito dapat katakutan. Ito ay kinakailangan. At ang mga opportunities para sa Pilipinas ay napakarami. 3 kwento, 3 bansa, iisang direksyon. Ang Amerika ay nagpapatibay ng kanilang presensya dito at kasama nito, tinutulungan tayong buuin ang ating sariling kakayahan. Ang China's vaunted H-20 bomber ay napatunayang sa ngayon ay mas papel kaysa patalim. At ang Japan, ang ating dating mananakop na naging kaibigan at ngayon nagiging strategic partner, ay nagbubukas ng isang pinto ng oportunidad para sa atin. Para sa inyo na lumaki sa panahon na ang Pilipinas ay laging nasa laylayan, hindi pinakinggan, hindi sineseryoso, palaging nanghihingi ng tulong, nais ko sanang sabihin na nagbabago na iyon. Hindi dahil nagbago ang mundo ng biglaan, kundi dahil ginawa natin ang mga tamang hakbang. Pinalakas natin ang ating mga alyansa na natiling matatag sa harap ng mga pressure. At sinimulan nating mag-invest sa tunay na kakayahan ng ating sariling militar. Ang Pilipinas ay hindi lang receiving end ng proteksyon. Tayo ay nagiging aktibong kalahok sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating rehiyon. At iyan ang tunay na game changer. Iyan ang opinion ko ngayon. At gusto ko marinig ang sa inyo. Pulse Point PH, signing off.